and it was very good. There was evening, there was morning. Maraming salamat sa Panginoon sa mga salita. Tayo po'y saglit naman na lang. Lord, maraming salamat muli sa napakagandang araw na ito na pinagkaroon niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na ang buhay na ini-enjoy namin sa araw na ito, Panginoon, na magkakasama, Lord, sa iyong presensya. Ito na nga na nagmula sa iyo. Kaya kami, Lord God, bilang iyong mga anak, bilang iyong simbahan, ay buong puso nagpapasalamat, Panginoon, dahil tunay nga na ikaw ang nagbuklod sa amin, sa dugo ni Kristo, na magkakasama sa umaga. And Lord God, sa aming pagpapatuloy, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ang dalangin po namin, Panginoon, na ikaw, ang Banal na Espiritu mo, Panginoon, ang patuloy na mag-illuminate, magbukas ng aming mga puso, ng aming mga isipan, ng aming mga tenga, na tunay nga na maunawaan at sa puso namin, Panginoon, ang mga katotohanan na nagmumula sa iyong salita. Help us, Lord, guide us, Lord, at tunay nga na ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. At tunay nga, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang maitanghal sa aming kalooban. Tago niyo po kasi yung likuran dahil walang kaalamang nagmumula sa aming sarili. Ang lahat ng ito ay mula sa iyo at para sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ito ang mga sa aming blesses, O Lord. Protect us, O Lord, from evil men, evil spirits. At tunay nga, nabigyan niyo po kami, Panginoon, ng enlightenment na nagmumula sa iyong Banal na Espiritu sa umaga nito para ma-i-apply namin sa aming mga buhay ang iyong salita. We bless you, Lord God. We honor you. We love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. So tayo nga din mga kauna. At salamat po sa ating Panginoon dahil tunay nga nakagalakan natin na tayo ay nandito na mag-celebrate ng araw ng Panginoon sa umaga nito. So salamat sa Lord. At ngayong last Sunday po, actually, sinimulan na natin yung series natin sa Bible. So napag-usapan natin na ang pag-aaralan natin every Sunday is yung Bible from Genesis to Revelation, from cover to cover. So, nagsimula tayo last Sunday sa Genesis chapter 1 verse 1. Na tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, naniniwala tayo na tayo ay nilikha ng Diyos. O ang tawag sa atin ay creationist. So, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa evolution or sa evolutionist, sa paniniwala ng evolutionist, pero tayo ay naniniwala sa creation. Kaya tayo tinawag na creationist. Na tayo ay nilikha ng ating Panginoon in 6 days, na tunay nga na may manlilikha na totoo na buhay sa atin. So last Sunday nakita natin that God is the sole creator, tanging siya lang at wala nang iba ang may kakayanan na lumikha at siya lang may kapangyarihan na to create, to bar, diba? Na usap natin to bara out of nothing. So ganoon din, God is outside the universe. So si Lord, last Sunday nakita natin na si Lord is outside the observable universe. Kaya nga kinakanta natin sa God before time, di ba? Ibig sabihin, bago pa malikha yung oras, Diyos na ang ating Panginoon. So nakita natin that God is outside at hindi siya nasasakop, hindi siya apektado ng time, space, and matter. Dahil siya ay immortal, siya ay eternal, siya ay infinite. So also nakita natin last Sunday na God is the source of everything. Ibig sabihin na since siya yung naglikha ng lahat ng bagay, siya din yung source o yung pinanggagalingan ng hindi English, di ba may narinig tayo, God sustains us. Ang Panginoon na nagsusustain sa atin dahil siya nga yung naglikha sa atin, na siya ang simula, sa Kanya nagsimula, sa Kanya nang nagmula, sa Kanya nang galing, ang lahat ng nakikita po natin sa ating kapaligiran. All things were created by Him and for Him. At ngayong umaga po, sa ating pagpapatuloy, ating sa pag-aaral ng ating sa creation account na may kinilala sa Genesis chapter 1, titignan natin po dito kung paano naganap ang paglilikha ng Diyos sa buong mundo. So titignan natin yung somehow yung details, kung sa loob ng ilang araw nilikha, nandyan din yung sequence, yung order ng pagkakasunod-sunod ng creation, nandyan din yung kung paano paraan. Nakita rin natin sa Genesis chapter 1, kung paano paraan nilikha ni Lord yung mundo, no? Yung buong universe. At nandyan din yung kung ano yung mga laman ng kanyang creation, yung mga hayop, living creatures, kasama dito. So next time po, tingnan natin yung 6 days of creation. Again, 6 na araw na nilikha ng Diyos ang universe. Okay? So, hindi bilyon-bilyong taon, hindi trilyon-trilyong taon. Nilikha ng Panginoon ang
buong universe in 6 days. Diba? Ganun ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Day 1, tingnan natin kasi ang haba niyan, chapter 2 to chapter 1, verse 2 to verse 31. So pag binasa natin yun, medyo mahaba, kakapusin tayo ng oras. So sinamarize ko, Day 1, ang unang nilikha ni Lord sa verse 3 to 5 ay liwanag. Okay? So yung physical light. At doon sineparate ni Lord sa Day 1 yung day at night. Nagkaroon ng umaga at gabi. So prior to creation, walang umaga at walang gabi. So sa Day 1, nilikha ni Lord yung evening. Kaya nakalagay doon sa verse 5. And there was evening and there was morning, the first day. So ibig sabihin sa Day 1, nilikha ng Diyos yung konsepto ng oras. So alam naman natin, di ba, ang measurement ng oras natin ay yung araw. So isang araw, ilang oras meron? 24 hours. Sa loob ng 24 hours, sa loob ng isang oras, ilang minuto meron? 60 minutes. Sa loob ng isang minuto, ilang segundo meron? 60. So ibig sabihin, the measure of time, pinagkaloob sa atin, nilikha ng Diyos ng Day 1. At nami-measure natin yung araw, yung time, sa pamamagitan ng liwanag, umaga at saka gabi. Di ba imagine natin pag walang umaga at gabi, paano natin makukuha yung oras, di ba? So hindi natin alam, hindi natin malalaman. Salamat sa Lord dahil nilikha niya ang umaga at ang gabi. Day 2, yan. Nilikha naman ng Panginoon yung sky or yung atmosphere. So basahin natin sa mga bahay natin para makita nyo kung totoo ba yung sinasabi ko. So sa Day 2, nilikha ni Lord yung firmament o yung kalawakan, yung himpapawid, yung kalangitan. So sabi sa Genesis chapter 1 verse 7, at nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa taas. So tubig daw na nasa taas, ibig sabihin atmosphere. So di ba sabi ko nga sa inyo, yung science at Bible hindi yung magkalaban. They support each other. Diba? Bago pa ma-discover ng mga scientists natin na may mga sa atmosphere ay may tubig, nasa Genesis na. Diba? So baka mamaya Genesis pa nga ang basis nila. So tubig na nasa itaas, hindi sa atmosphere natin, at sa tubig na nasa ibaba, of course, and yung body of water o yung mga karagatan. So Day 3 naman, nakalagay dyan, ang nilikha ng ating Panginoon ay ang lupa at dagat. So ibig sabihin, sineparate ni Lord yung dry land sa dagat. So ibig sabihin, nilikha ni Lord yung lupa, yung land, at yung tubig, o yung sea, or body of water. So nandiyan din nakalagay sa Day 3, nilikha ng Diyos yung mga halaman, mga vegetation, lahat ng mga tumutubo that is growing out of land. Sa Day 4 naman, nakita natin, nanilikha ng Diyos ang heavenly bodies. Ano kung ibig sabihin ng heavenly bodies? Ang ibig sabihin mo nun yung sun, moon, and stars. Okay, so pang-apat na araw, nilikha ng Panginoon yung mga heavenly bodies. Ano si Genesis 1 verse 14? And God said, let there be light in the vault of the sky to separate the day from the night. And let them serve as sign to mark sacred times and days and years. Diba? Nakakatuwa na from Genesis pa lang, nilikha ni Lord yung konsepto ng time. Para nilikha ng Lord yung konsepto ng time at nilikha din ni Lord kung paano natin ma-measure yung time. Diba? Hindi natin napapansin yun eh. Isa sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin ay oras. Diba? At nakakalungkot kasi guilty tayo na ang hilig natin magsayang ng oras. Hindi tayo aware doon na ang oras ay regalo ng Diyos sa atin. At may kita natin sa Genesis pa lang, di ba? Na si Lord ang lumikha nito and nakalagay dyan, and let them serve. Magsilbi sila bilang mga tanda ng oras, ng araw, at ng taon. Okay, so di ba? Alam natin na paano nagaganap ang isang araw, 24 hours. Sa mga mahilig sa science dito, bakit nagkaroon ng isang araw, ng 24 hours? Di ba yung planeta, isang planet Earth, isang ikot, 24 hours. Paano nagkaroon ng weeks? Di ba? Pag naka-7 araw. Paano pag naka 1 year? Anong nangyari yun? Bakit nagkaka 1 year? Kasi umiikot ang planetang Earth sa orbit niya sa araw.
So, di ba? It is all created by God. Na yung science na pinag-aaral natin ngayon, nilikha ng ating Panginoon. Salamat sa Lord. Day 5, nakita natin yung sea, mga sea-dwelling creatures, mga lamang dagat, mga isda, mga hayop na nanirahan sa katubigan, at nandiyan din, nilikha ng Panginoon yung sky, dwelling creatures, mga ibon, mga hayop na lumilipad sa himpapawid. At ang pang-anim na araw, yan, nilikha ni Lord yung land creatures, mga hayop na naninirahan sa lupa, mga nakatira sa lupa, wild man yan o domestic, lahat yan nilikha ni Lord. And of course, nilikha ang tao. Siya yan. Sa day 6. Again, tayo po ay mga creationists, naniniwala na si Lord ang lumikha ng sanlibutan in 6 days, hindi 6 billion years, 6 days lang. Kasi di ba, pag binabasa natin yan, lagi nakalagay, and there was evening and there was morning. So, ibig sabihin, isang araw nga lang, nililikha ng Diyos yung mga bagay na yan. At kada matatapos, nakalagay doon sa mga verses, it's evening and morning. And ito yung katotohanan na pinagbabasihan natin, ito yung nabase sa salita ng Panginoon, at ito yung pinaniniwalaan po natin bilang mga believers na nagdidikta sa kung paano natin titignan yung sanlibutan, yung universe, kung paano nilikha ng Diyos. We are basing it on the Word of God. Okay? So, sabi ko nga last time, nakalungkot kasi yung educational system natin, di ba, tinuturo ay iba. So, they are teaching evolution. They are teaching na millions of years na-develop ang universe. Kaya tayo bilang mga magulang na Kristiyano, ang responsibilidad natin ay ituro sa ating mga anak ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? O mga nanay, mga tatay, tapitin nyo nga yung sarili nyo. Sabihin nyo, it is my responsibility to teach the truth sa aking mga anak. So, huwag na tayo nakikinig lang dito, no? Pagdating sa tahanan natin, tayo dapat mga magulang, ano ituro sa ating mga anak? Anak, nilikha ka ng Panginoon. Hindi ka aksidente, hindi ka galing sa unggoy, di ba? Ikaw ay mahal ng ating Panginoon, may purpose, may plano ang Panginoon sa iyo. Sa ating mga magulang dapat nagmumula yung mga katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Tayo ang magtuturo sa ating mga anak. So ngayong umaga, titignan po natin yung mga katotohanan na makikita natin sa Genesis account, matutunghayan, tingnan natin kung ano yung mga katotohanan na, of course, sabi natin, guidelines natin, dapat makita natin o maunawaan natin kung ano yung pinapakita ni Lord sa kanyang salita. Pinapakilala niya yung sarili niya sa pamamagitan ng kanyang salita, kung ano yung nais niya para sa kanyang nilikha, at tayo, in our response with the proper context, tayo we will be mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Nabase din sa kanyang salita. So what can we learn? Next slide po. What can we learn from the creation account? So ano yung mga katotohanan na makikita natin pag pinag-uusapan natin yung 6-day creation? Again, sabi ko nga, hindi ito kwentong bata, no? Minsan kasi pag uusapan natin yung Genesis, yung creation, parang pang bata. But no, kailangan natin maunawaan na napakahalaga ng salita ng Diyos. The whole Bible is very important. So, ibig sabihin mo lang, ay, ito importante ito, Matthew, Mark, Luke, dyan, kasi kay Jesus. No? Ay, itong Genesis creation, pang bata yun. No, hindi. Everything in the Bible na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay beneficial sa ating pananampalataya. Kahit kwentong bata yan, or malalalim na katotohanan ng salita, lahat yan ay beneficial sa ating pananampalataya. So ano po yung titignan natin yun? What can we learn from the creation account? So of course, sabi nga natin last Sunday, mahalaga na may ituro na pag-aralan natin to kasi nga tayo yung mga nagtuturo sa mga anak natin. At tayo yung nag-share sa kanila ng katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. At hindi natin sila hinahayaan na maniwala sa theory of evolution. Hindi natin hinahayaan na maniwala sila kay Charles Darwin, no? Na tayo ay nanggaling sa unggoy. At tayo bilang mga Kristiyano ay tayo mismo yung nagtuturo sa ating mga anak, sa ating pamilya na katotohanan ng salita ng Diyos. So titignan natin ang creation account na to na hindi pang bata.
At mahalaga rin na maaral natin bilang mga matatanda. Dahil tayo yung nagtuturo, again, tayo yung nagtuturo sa ating mga anak ng katotohanan. And of course, marami rin tayong makukuhang katotohanan na patungkol sa ating Panginoon na applicable din sa ating personal na buhay. So, unang-una na may kita po natin to sa creation account. Number 1, it displays God's ability to bring order out of chaos. So, pag binabasa natin yung creation account, unang-unang makikita po natin ay yung kapangyarihan ng ating Diyos to bring order out of chaos. Okay, so makikita po natin before creation, bago maganap yung 6 days creation, makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 2. Diba? Meron ba dyan? Yan. Now, the earth, binibigyan tayo ng idea na kung ano yung itsura ng earth prior to creation, bago magganap yung 6-day creation. Ano nakalagay dyan? Everything. And now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. So makikita natin sa verse 2, di ba last Sunday, verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Now, yung verse 2, pinapakita na yung form ng sanlibutan bago yung creation. It is, nakalagay dyan, formless, of course. Di ba, ang planeta natin, alam natin na it is, sphere. Hindi siya circle, no? Sphere siya. So, ang planeta natin ay sphere. So, ibig sabihin, before creation, wala pa yung sphere na yun. It is formless. Nakalagay dyan, empty. Ibig sabihin, walang laman. Wala pang creatures. Wala pa itong mga nakikita natin. Wala pa yung creation. Ano nakalagay dyan? Darkness. Sa Tagalog, kadiliman. Walang liwanag. Of course, alam natin yung throne nun, yung langit, yung presensya ng Diyos ay nagliliwanag sa presensya ng Diyos. Pero when it comes to this universe na tinitira natin, napakadilim. Walang laman and formless. So, ibig sabihin, yung katangian na meron yung universe natin, it is chaotic. Diba? Chaotic, walang kaayusan, walang order, walang pagkakasunod-sunod, walang kaayusan, yung chaotic. So, ibig sabihin, God, pinapakita nito that the ability of God to bring order out of chaos. Kasi nga, di ba, yun yung before creation. Pero, when God created the universe, ang ginawa ng Diyos, He brings order out of chaos. Ibig sabihin, alam naman natin ang ating Panginoon, God is the God of order. Okay? Isang title at isang characteristic ng ating Panginoon, He is the God of order. So, ibig sabihin, pag may disorder, may kaguluhan, malamang absent doon ng Panginoon. Absent ng presensya doon ng Panginoon. Kasi God is the God of order. So hindi mo pwedeng sabihin na, maging magulo tayo dito. We are disordered kasi malaya tayo. No. God is the God of order. At ganun din naman kita natin sa kanyang paglikha. That from the great chaotic, empty void ng universe, nilikha ng Diyos ang isang orderly, punong-puno ng buhay, punong-puno ng kagandahan ng universe. So, ibig sabihin, kung artist po tayo, yung darkness, yung chaos and void, ang ginawang canvas ng Diyos nang nilikha niya ang universe. Next slide, God is the greatest artist because darkness, chaos, and void was His canvas when He created the universe. Ano yung canvas? Kung kayo po ay mga artist or painter, sino rin yung mga mahilig mag-paint, mahilig mag-drawing, di ba? Wala ba? So, di ba mahilig? Sige, explain natin. Di ba yung mga artist, pag pinari painter, pag pipaint siya, meron siyang canvas. Ibig sabihin ng canvas yung parang, doon yung pipaint yung art na gusto niyang gawin. So, pwedeng malaki, pwedeng maliit, pero may canvas. At yung canvas niya, hindi walang laman. Blanco, kulay puti lang. So, ibig sabihin, igagawin niyo ng artist para mag-paint siya or gumawa siya ng mga art na ginagawa niya. Okay, yun yung tawag doon ay canvas. So, ganun din ang ating Panginoon. Of course, another title ng ating Panginoon is God is the greatest artist. Okay? So, yung art, yung konsepto ng art, akala natin, sariling ating no. God is the origin of art. So, nagmula sa Diyos ang art.
So, ibig sabihin, si Lord, being the greatest artist, ginawa niyang sanlibutan this beautiful, magnificent, at amazing world na to, yung kadiliman, kawalang orderly, chaos, at void ang kanyang canvas. Biruin yun, sa kadiliman na yun, yun yung ginamit ng Diyos to paint the stars, the moon in the sky, the sun, the earth, itong mga naggagandahang nilikha ng Diyos, mga halaman, mga puno, mga kabundukan, mga karagatan, diba? Yung mga katabi nyo na naggagandahan at naggagawa-uwan, di ba? That is the creation of God. That is the art of God. At pag tinitignan nyo nga yung details ng tao, di ba? Kunyari, again, kung artist kayo, di ba? Sobrang hirap i-drawing yung tao. Di ba? You will take, kailangan mo ng ilang taon para ma-master yun to draw a person. Kasi sobrang intricate ng detalye na natin. How much more yung billion tao na dumanik sa mundo that God is the artist of us all. Diba? Na ganun ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga sa Romans 1 verse 20. Next slide po, Romans 1 verse 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuses. Kaya nga, di ba po, hindi mo pwedeng sabihin na walang Diyos eh. Kasi sa sobrang ganda ng planetang ito, sa sobrang intricate, sa sobrang komplikado, sa sobrang detalyado ng design ng universe, kung paano harmonious at nagkakaisa ang bawat ecosystem sa planetang ito. Diba? Kung paano gumagana yung katawan ng tao, kung kayo yung nasa medicine, diba? Ilang system ang meron sa katawan natin, diba? Nervous system, sa blood circulation, sobrang daming system natin, neurosystem natin, kung paano ito gumagana, kung paano nagpo-function yung organs natin, kung paano nag-regenerate at namamatay yung mga cells natin, kung paano pagdating mga balahibo ng mga ibon sa halipapawid, kung paano nag-iiba-iba ang ihip ng hangin, kung gaano maganda ang mga tala sa kalangitan. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na walang manlilikha. Hindi mo pwedeng sabihin na aksidente lang ang lahat ng ito. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na walang plano, walang nagplano, walang nag-design, walang architect, walang artist sa mga lahat ng nakikita natin dito. Kasi the very creation na mayroon na nakikita natin sa paligid natin, sumisigaw na may manlilikha. Na hindi tayo aksidente. Na mayroong Diyos na makapangyarihan na nagplano ng bawat nilalang dito sa mundo. Hindi pwedeng sabihin walang creator, hindi mo pwedeng sabihin walang artist, hindi mo pwedeng sabihin walang engineer, hindi mo pwedeng sabihin na walang arkitekto na nagplano ng napakagandang sanlibutan natin. So, hindi natin pwedeng sabihin walang Diyos. Yun yung sinasabi ng Romans chapter 1 verse 20. Dahil ang Diyos, because of the order and the beauty of this universe, ay nagpapakita na may manlilikha. Okay? Kailangan maging maunawaan natin yun. That God is the God who brings order out of chaos. Na ang Diyos ang nagbigay ng buhay out of darkness. Na ang Diyos ang nagbigay ng napakagandang mga bagay na ito out of the void. It is only God who deserves all the credit. Pangalawa po, na katotohanan na makikita natin sa creation is God created the universe through His Word. Diba? Nakakatuwa, no? Kasi sa pagtingin mo natin yung Bible, ang kauna-unahang utos, o sabihin natin kauna-unahang salita ng Diyos, o winika ni Lord, ang sabi niya, let there be light. So yung statement na let there be. Okay? So actually, in all creation, pag titingnan po natin yung Genesis 1, chapter 1 na yan, lahat ng nilikha ng Diyos, lahat ng nilikha ng Diyos, maliban sa isa, which is yung point number 4 natin, maliban sa isa, lahat ng nilikha ng Diyos, all creation na nilikha ng ating Panginoon, ay through His Word. Inutos lang ng Diyos. Diba? Winika lang niya, sinabi lang niya. Sabi niya, let there be light, let there be ganito, ganyan. Tignan nga natin, diba sa day 6, na araw ng creation, sa day 1, anong sinabi ng Lord sa verse 3? Magkaroon ng liwanag. Diba? Hindi naman yung ginawa na, hindi naman ginawa. Ang sabi lang ng Panginoon,
magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Sa day 2, ano sabi niya, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkaiwalay. Yun yung inutusan ng Panginoon na magkaiwalay ng tubig. Iutos lang, sinabi lang ng ating Panginoon. Sa day 3, sabi ni Lord, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Pero iutos lang ng Lord na magkaroon ng dry land at ng karagatan. Utos, minika lang ng ating Panginoon. Diba? Ano pa sa verse 14? Magkaroon ng mga tanglaw sa langit. Diba yung mga stars na nakikita po natin sa kalangitan? Diba? Sa trilyong mga bituin sa langit. Actually po ang universe po ay hindi pa po natin na-explore. Kasi nga, nandun tayo sa planet Earth eh. Pero pag tinitingnan natin yung sa kalangitan, sobrang countless, hindi mabilang ng tao ang bituin. Bituin pa lang nila. Diba? At ang ganun makapangyarihan ng Panginoon. Sinabi niya, let there be stars in the sky. Kaya nga sabi nga sa Psalms 147 verse 4. Next slide po. Psalms 147 verse 4. Wala nakalagay. So Psalms 147 verse 4, He counts the numbers of the stars. Ano yun? He calls them all by name. Grabe nung nilikha ng Diyos ng winika niya, magkaroon ng mga tala sa universe. At ang matindi ron, hindi lang random. Si Lord pa ang nagplano na kung saan sila pwesto out of the endless universe na nakikita natin. Diba? At ang matindi pa ron, pinangalanan pa ni Lord isa-isa. Yung mga stars na yun. Diba tayo nga, hindi nga natin makita sa lapo. Ako po sa lapo ng mata ko. Kahit gusto ko makita yung mga stars, hindi ko makita sa gabi. Pero ganun kapangyarihan ng Panginoon. Pinangalanan niya pa isa-isa yung mga tala na yun. Ano yun? Grabe, bilyon tala, trilyon tala sa palangitan. Amen. Hallelujah. Pinangalanan isa-isa. Sabi sa verse 20, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa ipapaw. Diba? Inutusan niya na magkaroon ng isda, mga ibon. Verse 24, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, may ilap, malalaki man at maliliit. Diba? Nilikha ni Lord ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. By His word, sinabi niya, binigkas niya at iniutos niya. Kaya nakakamangha. Grabe yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At ito yung hindi maunawaan ng mga taong naniniwala sa evolution. Kasi they are blinded by natatutuan. Kasi sasabihin nila, no, posible mangyari yun. Sabihin ng mga naniniwala sa evolution, posible na nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun yung belief nila. Ang problema, hindi nga talaga nila maunawaan ang kapangyarihan ng ating manilikha. We will never be able to comprehend the power of God. Lalo na sa kanyang creation. Ganun ka-powerful ang Panginoon. Salita lang niya ang ginamit niya to create everything in this universe. Sabi si John 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. And without Him, nothing was made that has been made. Alam naman natin, again, sabi nga natin, God created the universe through His Word. At sino who is the living Word of God? Christ. Christ is the Word of God. Amen. Christ is the living Word of God. Jesus is with God in the beginning. Kasi yung trying God, the Father, Spirit, Son, ay eternal, immortal, and infinite. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, the Word of God, all things were made sa pamamagitan ni Jesus. So kung tatanungin niyo ako kung paano nangyari yun, nasabi ko sa inyo, hindi ko na. Pero alam niyo paano natin malaman yun? Pag muling bumalik si Jesus, no? Pag muling bumalik ang ating Panginoong Jesus, sabay-sabay tayo tanungin natin, Lord, paano nangyari yung creation, di ba? Through His Word. So mas nakaka-excite. Mas nakaka-excite, we will look forward na dumating ang ating Panginoong Jesus. Kasi isa ito sa maraming tatanungin natin sa ating Panginoong Jesus.
But the universe, everything in it, sa lahat-lahat ng ito, it was created by God through His Word. Number 3 po, pangatlo po nating katotohanan na matitignan sa creation, ay God saw His creation and it was good. Actually, pag binasa po natin yung buong chapter 1, makikita po natin yan na 10 beses po sinabi ng ating Panginoon na it was good. Basahin po natin yung Bible natin para makita nyo na hindi ako nagsisinungaling. Baka mamaya 9 times lang yan, mamaya 11 times. So, tignan natin, no? Sa Bible, sinabi dyan sa Genesis chapter 1, 10 times, 10 beses na sinabi ng Bible, sinabi ni Lord na it was good. At of course, pag sa Bible, pag inuulit-ulit yung isang salita, at kahit hindi lang sa Bible, kahit sa ibang literature, di ba? Pag inuulit-ulit, pag paulit-ulit, ano yung sabihin nun? Mahalaga. So, di ba, yung method of repetition sa mga teachers, ganon. Paulit-ulit na lang ako na sinasabi sa inyo. Di ba, mga teacher natin. Hindi nyo matatandaan. Araw-araw ko ito tinaturo. Kasi nga, method of repetition, inuulit-ulit mo kasi mahalaga, importante. So, hindi ito baliwala. So, yung 10 times, inulit-ulit na it was good sa Genesis chapter 1. Bakit? May kita po natin yung divine approval. Ibig sabihin, approve. Okay, pasado sa ating Panginoon ang kanyang nilikha. Diba? Hindi naman sasabihin ni Lord na it was good kung sablay. Hindi sasabihin ni Lord kung may mali. Hindi sasabihin ni Lord kung may kulang. Nung nakita ni Lord ang kanyang creation, approve sa kanya, it was good sa mata ng ating Panginoon. Pasado. Diba? Ayon sa gusto niya. Nasiyahan ang Diyos ng itong mamasdan. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 31, yan, di ba? Yung pang-anim na araw, God saw all that He had made. And it was very good. And there was evening and there was morning, the 6th day. Ibig sabihin, nung nalikha ng Diyos ang lahat, after ng 6 days na yun, He was pleased. Ibig sabihin, lahat ng nilikha niya ay maganda, mabuti, maayos, kaaya-aya, maganda, kalugod-lugod, diba? Kasiyasiya, ano pa, perfect, walang kulang, walang mali, walang kapintasan. Kasi nga, si Lord mismo, yun ang sabi, diba? Yun mo si Lord na nagsabi, it was good. Dahil ito ay ayon sa kanyang design, ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang nais, ayon sa purpose ng kanyang nilikha. Kasi may mga nagsasabi po, may mga pilosopo na sinasabi nila na, since God created everything, edi siya rin ang lumikha ng kasamaan. Diba, nakakaptan gano'n? Siya rin lumikha ng evil. Siya rin lumikha kay Satan. Siya rin lumikha ng kasalanan. Siya rin lumikha ng sakit at karamdaman. Di ba natin tayo nakakarinig na ng mga pilosopong mga logic na since si Lord daw ang lumikha ng lahat din daw ng pangit nilikha ng ating Panginoon. And of course, alam natin na mali yun, no? Na hindi po yung totoo. Kasi nga, sabi ni Lord, in His creation, it was good. Maganda. Walang mali. Walang kulang. Walang sablay. Walang kapintasan yung creation niya. So, ibig sabihin, si Lord in creation, hindi siya lumikha ng kahit anong pangit, ng kahit anong masama, ng kahit anong kasalanan. Dahil nga, ang lahat ng nilikha niya ay maganda. Kaaya-aya sa kanyang harapan. Ngayon yung tanong, bakit may pangit? Bakit tayo nakakaranas ng kamatayan? Bakit tayo nakakaranas ng kabulukan, ng karamdaman, ng pagkasira? In the universe, kung maganda naman pala yung likha ni Lord, bakit may ganon? Bakit may pangit? Of course, we all know, dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Yung maganda na good, maayos na perfect na creation ng Lord. Anong sumira? Kasalanan. Because of sin. Ano nga bang ibig sabihin ng sala? Sumablay. Diba? Pag sabi ng sala, sablay. Hindi natamaan yung target. Hindi naabot yung dapat niyang gawin. Miss the mark, sumala, sumablay. Hindi tamaan yung target. Hindi tamaan yung purpose. Hindi nagawa yung plano, yung original plan na nagmumula sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung original plan, yung original creation ng Diyos na good, mabuti, maayos, kaaya-aya, maganda, kalugod-lugod, at perfect, walang kapintasan sa kanyang mata. Yung creation na naka-align, na nakakaarok,
at nakakaabot ng approval ng Diyos na dahil sa kasalanan ni Adan, sumablay, nagkasala ang lahat. Ibig sabihin dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng kamatayan, kaya tayo nakakaranas ngayon ng mga sakit, ng karamdaman, kaya nakakaranas tayo ng pagkasira, ng pagkabulok, ng pain, ng kasamaan, ng kasakaman, lahat ng pangit dito sa universe. Lahat yan ay bunga ng kasalanan ng tao. Hindi yan nilikha ng Diyos, hindi yan part ng original plan ng Lord. Yung creation kasi original plan ng Lord, it was good. At dahil sa kasalanan, lahat ng bunga ng kasalanan ay inani, lahat ng bunga ng kasalanan, epekto ng kasalanan, inani ng buong creation ng Diyos. And of course, lalo-lalo na tayong tao. Tayong tao dahil si Adan, sa ninuno natin, sa pinakalolong-lolo natin, dahil kay Adan, lahat ng tao ay nagkasala. Diba kaya mga nakikita natin dito yung kapigatan ng kasalanan, isang creation, parang piruin mo yun, napakaganda ng creation ni Lord. Ngunit dahil sa isang kasalanan, dahil sa sala ng isang tao, for all have sinned and fall short of the glory of God, sumala tayo. Sa katotohanan, dahil sa katotohanan ng creation ng Diyos ay mabuti, diba? Nakikita natin na grabe yung kabigatan ng resulta ng kasalanan sa katauhan, na sumira, na nagkurap, at nagdala ng kamatayan sa sanlibutan. But of course, di ba, hindi naman doon natatapos yung kwento, di ba? Salamat pa rin sa Lord. Maraming salamat pa rin sa ating Panginoong Yesus. Dahil pag naman gano'n yung naging epekto ng kasalanan sa sanlibutan, di ba? Siya pa rin yung gumawa ng paraan. Si Lord pa rin, God, gumawa ng paraan through Jesus Christ para ma-restore tayo at maibalik dun sa original na plano ng Panginoon. Actually, mas maganda pa nga. Mas maganda pa ang gagawin ng Panginoon pag muling bumalik ang ating Panginoon Jesus. Pangapat po na katotohanan na maunawaan natin in creation. Mankind is special from all creation. Sabi ko nga kanina, yung verse ay point number 2 natin, lahat ng nilikha ng Diyos ay nilikha ni Lord sa pamagitan ng kanyang salita. Pero ibang-iba, very special ang tao. Okay? Ito yung pang-apat natin point yun. Napaka-special ng nilikha ng tao, ng nilikha ng Diyos. At ito po yung magiging focus natin sa mga susunod na linggo. No? Ang tao ay created in a different and a special way compared sa ibang creation. Ang tao ay hindi nilikha ni Lord by His Word, pero by His hands mismo. Pag nasa po natin mga susunod na chapter, siya mismo, personally, ang ating Diyos, ang lumikha sa tao, hinulma tayo sa alikabok, sa putik, diba? At hindi lang basta personal siyang gumawa, diba? Hiningahan pa niya tayo, sarili niyang hininga. At ang matindi pa doon, kaya talagang napaka-special ng tao. Alam niyo bakit? We are created, next slide, we are created in God's own image. Nilikha tayo ng Diyos sa sarili niya, imahe. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So, ibig sabihin, in all creation, tanging tao lamang ang nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang sarili wangis, sa kanyang sariling larawan. Hindi yung mga anghel, hindi yung sino-sino mga hayop, hindi yung sino-sino principalities. The only created beings in the world, nakawangis, kamukha, katulad ng manlilikha, ay ang tao. Di ba napakalaking privilege po nun na tayo likhain ng isang manlilikha ayon sa kanyang sariling wangis, na ginawa niya tayo sa kanyang sariling itsura, na ang pinaggayahan niya ng forma, ng form ng tao ay yung mismo sarili niya. Diba? Napakalaking privilege nun sa ating bilang tao. Na alam nyo bakit? Kasi nga tayo nga lang, no? Tayo mga magulang, di ba? Pag tinignan natin yung mga anak natin, di ba? Pag tinignan yung anak nyo, kamukha nyo, di ba? Nakakatuwa kasi kamukha ko, di ba? Galing sa akin.
So, napakalit lang na comparison yung kumpara sa ginawa ng Panginoon. Na nilikha niya tayo according to His own image. At yun yung naging kaya tayo naging espesyal. Hindi tayo naging espesyal dahil sa sarili nating kaalaman, hindi tayo naging espesyal sa sarili nating katalinuhan, hindi tayo naging espesyal sa sarili nating kalakasan, sa kung kaya gawin natin, sa kahit anong kaya nating buuin, likhain. No, it is not because of those things. Alam niyo kung bakit tayo naging espesyal? Kasi yung pinaggayahan nating imahe ay espesyal. Ang ating Panginoon mismo. Amen. Kaya tayo naging espesyal. Kaya tayo naging very special creation because God Himself is very special. The most special. Kaya nga nakakaramdam ng inggit ang isipan sa atin. Kaya gusto niya tayong lahat isama sa nagbabagong apoy, sa nagbabagong galit ng Diyos. Kasi we are made by God according to His own image. Of course, di na kayang gawin sa Lord. Pero susubukan niya gawin sa tao. To drag us to the fiery wrath of God. Kasi nga, we are special in the eyes of God. We are created in His own image. Kaya nga, diba, numerous times sa Bible, ginawarning na tayo na i-treat well yung mga taong nakapaligid sa atin, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya, because they are created in God's own image. They are fearfully and wonderfully made ng ating Panginoon. Dahil sa ating Panginoon din. Pangalawa, that why we are special sa creation, makikita natin, we were given authority in creation. Sabi sa Genesis 1 verse 28, at sila'y pinagpala niya, yung tao, si Adam. Sabi ni Lord, magpakarami kayo at punin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Pero yung grabe yung privilege na binigay ni Lord sa tao, nilikha ka na nga ni Lord ng very special, according to His own image, binigyan ka pa ng authority ng Panginoon in all creation. Pero kung creative being ka lang, nilikha ka ng Diyos, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos na mamahala sa lahat ng creation. Diba? Tayo nga lang mamahala ng mga maliit na bagay. Mamahala lang tayo sa school, mamahala lang tayo sa bahay natin. Diba? Sumasaplay pa tayo. Pero all the more na binigyan tayo ng Lord, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na mamahala in all creation. Kung si Lord yung nag-go-govern at nagsusustain ng buong universe, diba? Binigyan niya tayo ng somehow similar responsibility sa tao to govern and to sustain His creation. Kaya di ba nakakalungkot kasi di ba ngayon ang utos sa atin ng Lord, di ba? Ang command sa atin ng Panginoon is to take care, to govern the creation. Anong nakakalungkot dito, di ba? Nakita natin, tayo pa yung sumisira. Tayo pa yung nagkakalat. Tayo pa yung nagwawasak ng napakagandang creation ng Diyos. Na imbis ang gawin natin ay pangalagaan, pagandahin, palawigin, paayusin pa yung creation ng Diyos, kabaligtaran. Again, siyempre, ang sisi natin doon, kasalanan. Dahil sa kasalanan natin, dahil makasalanan tayo, yung unuutos sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin, sinusuway natin, sinasala natin. Sumasala tayo sa utos ng Panginoon. At nakakalungkot na imbis na tayo mag-ingat, na tayo mag-alaga in all creation, tayo ang sumisira ng mga bagay. But regardless of that is why we were created as special. Nasa lahat ng nilikha ng Diyos, hindi ang mga anghel, hindi ang mga unggoy ang binigyan ng authority ng Lord. Next slide po, sabi sa Colossians chapter 1, verse 15 to 16, He is the image of the invisible God. Dito po tayo magtatapos. The firstborn of all creation. For by Him all things were created, both in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Mga kapatid, we are very special because we are created in the image of God. At we are created in the image of
God na ating nilikha. At dahil tayo po ay sa hango, sa imahe, tayo ay hango sa imahe ng ating Panginoon. Tayo, kung ibig sabihin, tayo ay ginawa according sa imahe ng ating Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit tayo special. But who is the image of the unseen God? Sino? Looking according to John 4, verse 24. Who is the image of the unseen God? Jesus. We are created in the image of Christ. We are created in the image of the humanity of Christ. Dahil kay Kristo, tayo ay nilikha niya. That is why we are special. That is why we are given authority in creation. Diba? At ano nga ba yung purpose ng Bible sa atin? To inform us about the Lord. Ano yung goal ni Lord sa buhay natin? To create us to be more and more like Jesus. Kasi in creation, diba? Kasi creation pa lang eh. Originally, we are created in the image of God. Pero ang ginagawa ng ngayon ng Panginoon because of sin, because at sa redemption ng ating Panginoong Jesus, we are being sanctified by the Lord. Pinagbabanal na tayo. At nire-restore niya tayo dun sa original na imahe na plano ng Diyos sa atin, which is Christ. Which is Jesus Christ. Kaya tayo binabago ng Diyos with the power of the Holy Spirit para tayo ay maging kamukha, maging kawangis, maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang outwardly, pero holistically, buong-buo tayo. Sa isip, sa salita, sa gawa, sa katawan, sa spirito, sa kaluluwa. Na maging katulad ng ating Panginoong Jesus, in the image of Christ. Kaya tayo naging special. At dahil tayo nilikha sa wangis na special na wangis ng ating Panginoong Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords, Alpha and the Omega, the first and last, the author and the finisher of our faith, the beloved Son, the first begotten, the Passover Lamb, the cornerstone, the blessed hope, the head of the church, Emmanuel, the man of sorrow, the Son of God, the Son of Man, the way, the truth, the light, the Messiah, the Rose of Sharon, the Son of Righteousness, the living Word of God. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala rin po natin. Kung wala ang ating Panginoong Jesus, walang special sa atin. At kung hindi dahil sa ating Panginoong Jesus, wala rin tayong kaligtasan. It is all because of Christ. Therefore, lahat ng kanyang nilikha ay dapat magpuri, magpasalamat, at sumamba sa ating Panginoong Jesus. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po, since ito po ay first Sunday ng ating buwan, ay tayo po ay magpapandak ng ating communion. At inaanyaan ko po yung ating mga ushers to serve our communion for this morning. Beautiful.
Before we take our communion for this month, let's pray. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Tayo magpasiyasat sa ating Diyos. We pray, Lord, if you have unconfessed sins sa iyo, Panginoon, mga bagay, Lord, na hindi kaaya-aya sa mga bagay. Kung hindi namin naunawaan yung purpose ng communion, O Lord, forgive us, O Lord. Aming isipo ka na. Cleanse us with the blood of Christ, so that we may not take your communion in an unworthy manner. For I received from the Lord that which I also delivered to you. The Lord Jesus, in the night when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Mga kapatid, ang tinapay po na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Katawan ng ating Panginoong Hesus na napako sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang ginawa, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nasa halip na tayo po ang magdusa at mamatay sa ating mga kasalanan, siya ang umako nito para sa atin. Ang ginagawa po na ito tuwing unang linggo ng buwan para paalalahanan tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taong mahigit. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, dahil tunay nga na ang kaligtasan na tinatamasa namin ngayon ay dahil sa ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus, sa katawan ng aming Panginoong Hesus na nabayabay sa krus ng Kalbaryo. At tunay nga, Panginoon, na lagi po namin aalalahanin kung paano ang aming Panginoong Hesus ay naghirap sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan, upang kami ay magkaroon ng buhay na ayon sa iyong kalooban. Let's break the bread together. Let's partake. Ang saro na ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. In the same way, He also took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Mga kapatid, ang saro po na ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo para sa kalinisan ng ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang dugo, ay niligtas tayo sa kamatayan ang nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dugo ng ating Panginoong Hesus ang ipinambayad sa kaligtasan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. At sa pagtanggap po natin ng tinapay at ng saro na ito, maaalala natin ang katawan at ang dugo ng ating Panginoong Hesus na pinagtubos sa atin sa krus. At siya magbibigay ng buhay sa ating kaluluwa sa Kanyang muling pagmamahal. Panginoon, maraming salamat sa iyong dugo na ipinambayad sa aming kasalanan. Maraming salamat sa iyong dugo na naglilinis sa aming mga kasalanan. At tunay nga na sa iyong dugo, Panginoon, na nagbibigay buhay, Panginoon, sa aming Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord God, as we remember, Lord, kung ano ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, nawa, lagi, Panginoon, maging buhay ka sa buhay ng bawat isa namin, Panginoon. Nang ginawa mo sa krus, Panginoon, ay sa buhay namin, hanggang tawagin mo kami pa uwi, o hanggang ikay muling dumating. Let's take the cup together.
Ating pong ipanalangin at pagpalain ang ating mga kapatid sa ating kanan. Let's pray for them. Let's bless them. The same way na pinag-pray ng kapatid natin sa ating kanan, let's also pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Panginoon, muli kami magpapasalamat sa iyong mapagpalang salita sa mga Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for reminding us and teaching us, Lord, sa mga katotohanan na may kila namin sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil tuloy na nasaksihan namin kung gaano ka makapangyarihan, kung paano mo nilikha ang sanlibutan, kung paano mo kami, Panginoon, nilikha according to the image of Christ Jesus. At tuloy nga, Lord God, turuan mo po kami ng mamuhay na lagi na sinasa puso at sinasa isip ang mga katotohanan ito, Panginoon. Tunay nga na kami mamuhay according to your original purpose, original plan mo, Lord, sa buhay namin. With the power of the Holy Spirit, empower us to live according to this, according to your will. Once again, Father, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Magandang ngayon po sila. God bless you. God is